Hindi nagugustuhan ni Allah ang pagsasalita ng masamang salita sa harap ng mga tao, maliban sa kanya na ginawaran ng kawalang katarungan, at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Kung kayo ay gagawa ng kabutihan sa hayag, o di kaya ay sa lihim, o magpapatawad sa isang kasamaan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamakapangyarihan. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo at nagnanais na gumawa ng pagtatangi-tangi sa pagitan ni Allah at ng kanyang mga sugo na nagsasabi, kami ay nananampalataya sa iba, subalit kami rin ay nagtatakwil sa iba, at nagnanais na magpatibay ng isang daan sa pagitan ng paniniwala at di paniniwala. Sa katotohanan, sila ay mga tunay na hindi nananampalataya at aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo at hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa pagitan ng sinuman sa kanila, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang kanilang gantimpala, at si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamawain. Ang angke ng kasulatan ay humihiling sa iyo na mangyaring ipananaog sa kanila ang isang aklat mula sa langit. Katotohanan siya ay humiling kay Moises ng higit pang dakila rito, ng kanilang sabihin, ipakita mo sa amin si Allah ng lantaran. Datapwat sila ay sinakmal ng dagundong ng kulog at kidlat dahil sa kanilang kabuktutan. Pagkaraan ay kanilang sinamba ang batang baka, kahit na pagkaraang dumatal ang maliwanag ng mga katibayan at tanda sa kanila. Gayon paman ay aming pinatawad sila at binigyan namin si Moises ng maliwanag na katibayan. At para sa kanilang kasunduan ay aming itinaas sa ibabaw nila ang bundok ng Tur sa Sinai, at sa ibang pangyayari ay aming winika. Magsipasok kayo sa tarangkahan ng nagpapatirapa ng may kapakumbabaan, at sila ay aming pinag-utusan, huwag kayong lumabag kung sa araw ng Sabado. At nakikipagkasundo kami sa kanila ng isang matibay na kasunduan, at dahilan sa kanilang pagsira sa kasunduan, at kanilang pagtatakwil sa ayat ni Allah, at sa kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan, at sa kanilang pagsasabi, ang aming puso ay nababalutan. Datapwat si Allah ay naglagay ng sagka sa kanilang puso, dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kaya't sila ay hindi nananampalataya maliban sa konti lamang. At dahilan sa kanilang mga Hudyo, hindi nananampalataya, at dahilan sa kanilang hindi pananampalataya, at sa kanilang pagsasabi ng laban kay Maria, ng isang mabigat at walang katotohanang paratang, at sa kanilang pagsasabi, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapwat siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus, datapwat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan, na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan siya ay hindi nila napatay. Datapwat itinaas siya ni Allah sa kanyang piling, at si Allah ay lalagi ng makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At walang sinuman sa angkan ng kasulatan ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya, kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao, bago dumatal ang kanyang kamatayan, at sa araw ng muling pagkabuhay, siya, si Jesus ay magiging saksi laban sa kanila. At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo, ay aming ginawa na bawal sa kanila ang ilang piling pagkain, na noon ay hindi bawal sa kanila, at sa kanilang paghadlang sa marami sa landas ni Allah, at sa kanilang pagtanggap ng riba o interes, bagamat sila ay pinagbawalan, at sa kanilang pagkamkam ng walang katarungan sa yaman ng mga tao. At aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapot ang mga iba sa kanilang lipon
na may matatag na karunungan, at mga sumasampalataya ay nananalig sa ipinanaog sa iyo, O Muhammad, at sa ipinanaog sa kapahayagan ng Torah at Injil nung una pa sa iyo. At ang mga nag-aalay ng salah o takdang panalangin ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka at sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ang aming bibigyan ng malaking gantimpala. Katotohanang ikaw, O Muhammad, ay binigyan namin ng inspirasyon o kapahayagan kung paano rin namin binigyan ng inspirasyon si Nuh at ang mga propeta na sumunod sa kanya. Amin ding binigyan ng inspirasyon si Ibrahim, Ismail, Ishaq, si Jacob, at Al-Asbat, ang 12 anak ni Jacob, si Isa, si Ayub, si Yunus, si Harun, at si Sulaiman, at kay Dawud ay aming iginawad ang Zabur o Salmo. At sa mga sugo na aming binanggit sa iyo noong una, at sa mga sugo na hindi namin nabanggit sa iyo, at kay Moises, si Allah ay tuwirang nakipag-usap. Mga sugo na nagbigay ng magagandang bahayag, gayon din ng babala, upang ang sangkatauhan ay wala nang may pangatwiran laban kay Allah. Matapos ang mga sugo, at si Allah ay sukdo sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Datapwat si Allah ang nagpapatotoo sa bagay ng kanyang ipinadala, ang Quran, sa iyo, O Muhammad, at kanyang ipinanawag ito sa kanyang kaalaman, at ang mga anghel ay nagpapatotoo rin, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at humadlang sa sangkatauhan tungo sa landas ni Allah o pagiging tunay na isa ni Allah, katiyakang sila ay napaligaw ng malayo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at nagsisigawan ng kabuhungan, si Allah hindi nagpapatawad sa kanila. Gayon din naman sila hindi niya papatnubayan sa anumang landas tungo sa kaligtasan, maliban sa daan ng impyerno, upang sila'y manahan dito magpakailanman. At ito ay lubhang magaan kay Allah. O sangkatauhan, tunay ngang dumatal sa inyo ang sugo na si Muhammad, na may katotohanan mula sa inyong Panginoon, kaya't manalig kayo sa Kanya. Ito ay higit na mainam sa inyo, datapwat kung kayo ay hindi sumasampalataya. Kung gayon, kay Allah ang ganap na pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At si Allah ay lalagi ng ganap na maalam, ang tigib ng karunungan. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya, at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maryam, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah, at kanyang salita mangyari nga, at ito ay magaganap, na kanyang iginawad kay Maria, at isang ruh o espiritu na kanyang nilikha, kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang masugo. Huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay 3 persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo, sapagkat si Allah ang nag-iisang Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang mataas kaysa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ang Mesiyas ay hindi magwawalang bahala na maging tagapaglingkod ni Allah. Gayon din ang mga anghel na pinakamalapit sa Kanya, at sinumang magtakwil sa pagsamba sa Kanya at maging palalo, sila ay Kanyang titipuning lahat ng sama-sama sa Kanya upang magsulit. Datapwat ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawan ng kabutihan, sa kanila ay Kanyang ipagkakaloob ang kanilang nakalaang gantimpala, at higit pa niyang pagkakalooban sila mula sa Kanyang kasaganaan. Datapwat sila na nagwawalang bahala at mapagpalalo, sila ay Kanyang parurusahan ng kasakit-sakit na kaparusahan, at sila ay hindi makakatagpo para sa kanilang sarili,
maliban pa kay Allah ng anumang tagapangalaga o tagatangkilik. O sangkatauhan, katotohanang dumatal sa inyo ang isang nakapanghihikayat na katibayan mula sa inyong Panginoon at aming ipinanaog sa inyo ang lantad na liwanag, ang Quran. At sa mga sumasampalataya kay Allah at nananangan sa pagtitiwala sa Kanya, sila ay Kanyang tatanggapin sa Kanyang habag at biyaya at Kanyang papatnubayan sila sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng tuwid na landas. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa legal na pasya. Ipagbadya, si Allah ay nagbibigay sa inyo ng kapasyahan tungkol sa al-kalala. Kung ang isang lalaki ay namatay na walang anak, ngunit nakaiwan ng isang kapatid na babae mula sa kanyang ama, siya, ang kapatid na babae bilang tagapagmana, ay magtatamo ng kalahati ng pamana. At kung ang namatay ay isang babae na walang anak at walang ama, ang kanyang kapatid na lalaki mula sa kanyang ama ang magtatamo ng lahat ng pamana. Kung mayroong dalawang kapatid na babae o higit pa, sila ay magtatamo ng 2/3 o 2/3 ng pamana. Kung mayroong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae mula sa ama, ang isang lalaki ay magtatamo ng 2 bahagi o doble ng parte ng babae. Sa ganito ay ginawang maliwanag ni Allah sa inyo ang kanyang batas upang sa gayon kayo ay hindi maligaw o magkamali. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Surah Al-Ma'idah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kontrata. Sa inyo ay pinahihintulutan bilang pagkain ang lahat ng mga hayop na bakahan, maliban na lamang kung ano ang sa inyo ay ipapahayag. Ang pangangaso o pamamaril ng mga hayop ay hindi pinahihintulutan kung kayo ay nagsasagawa ng Hajj o pilgrimahe o Umrah o maigsing pilgrimahe. Katotohanan si Allah ay nag-uutos ng kanyang maibigan. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong labagin ang kabanalan ng ritual ni Allah. Alalaong baga, huwag gumawa ng mga ipinagbabawal ni Allah habang kayo ay nasa kalagyan ng ihram o kasuotang pangpilgrimahe, katulad ng pagpatay o pakikipaglaban at iba pa. Gayon din ang banal na buwan, ang buwan ng Dhul-Qaida, Dhul-Hijjah, Muharram at Rajab. Gayon din ang mga hayop na dinala bilang alay o sakripisyo. Gayon din ang mga itinalaga o inilaan na mga hayop na minarkahan sa pamamagitan ng mga kulyar o labagin ang kaligtasan yaong pumaparoon sa sagradong tahanan na humahanap mula sa kanilang Panginoon ng kasaganaan at kanyang pagtanggap. Datapwat kung inyo nang natapos ang ihram, maaari na kayong mangaso at huwag hayaang ang pagkamuhi ng ilang tao na pumigil sa inyo na makapasok sa Masjid al-Haram, bahay dalanginan sa Makkah, ay magbulit sa inyo na lumabag. Magtulungan kayo sa isa't isa sa al-birr, al-at-taqwa o sa kagandahang asal, katuwiran at kabanalan. Datapwat huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at pagsuway at pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang ipinagbawal sa inyo bilang pagkain ay may mga mayta, ang patay na hayop na hindi kinatay, ang dugo, ang laman ng baboy, at ang karne, mga hayop na kinatay bilang alay o sakripisyo sa iba maliban pa kay Allah, o ang mga kinatay na hayop patungkol sa Diyos-Diyosan at iba pa, o sa mga hayop na hindi binanggit ang ngalan ni Allah habang kinatay, at ang mga pinatay sa pagkabigti o sa pamamagitan ng matinding hampas o sa pagkahulog sa bangin o sa pagkasila sa pamamagitan ng sungay, at ang mga nakain na ang bahagi ng mababagsik o maiilap na hayop, maliban na lamang kung nakuha pa ninyo
nakatayin ito bago mamatay. At ang mga inialay o kinatay sa nusub o sa mga altar na bato, ipinagbabawal din ang paggamit ng busog o palaso upang humanap ng swerte o kapasyahan. Ang lahat ng ito ay fiskon, pagsuway kay Allah at kasalanan. Sa araw na ito, ang lahat ng mga hindi sumampalataya ay nawalan na ng lahat ng pag-asa sa inyong relihiyon. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapot ako ay inyong pangambahan. Sa araw na ito, pinagingganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo, at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo, at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Datapot siya na napilitan dahil sa matinding pagkagutom, na walang pagnanais na magkasala, at katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, kung ano ang pinahihintulutan sa kanila. Ipagbadya, sa inyo ay pinahihintulutan ang mga tayyibat, ang lahat ng mga halal o matuwid at tumpak na pagkain na ginawa ni Allah, at pinahihintulutan ang laman ng mga kinatay at maaaring kainin na hayop, mga produktong mula sa gatas, mga taba, gulay, prutas at iba pa, at mga hayop at mga ibon na naninila ng inyong tinuruan upang makapangaso, na sila ay sinasanay at tinuturuan upang humuli sa paraan ng pinag-utos sa inyo ni Allah, kaya't inyong kainin ang mga nahuli nila para sa inyo. Datapot inyong banggitin ang ngalan ni Allah sa harapan nila, at inyong pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. Ginawang tumpak at matuwid sa inyo sa araw na ito ang mga tayyibat, lahat ng halal na pagkain, ang pagkain ng mga tao ng kasulatan ay pinahihintulutan din sa inyo, at ang sa inyo ay pinahihintulutan din sa kanila. Ang pinahihintulutan sa inyo sa pag-aasawa ay malilinis na babae mula sa mga nananampalataya, at malinis na babae ng mga ginawaran ng kasulatan ng una sa inyong panahon, kung inyo nang naibigay sa kanila ang katampatang mahar na naghahangad ng kalinisan at hindi pangangalunya, at hindi nagtuturing sa kanila bilang kalaguyo. At sinuman ang hindi sumampalataya sa kaisahan ni Allah at sa pananampalatayang Islam, kung gayon, walang saysay ang kanyang ginagawa, at sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga talunan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala, hugasan ang inyong mukha at inyong mga kamay hanggang sa siko. Pahirin ang inyong ulo at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, alalaong baga, may lumabas na similya sa masilang bahagi ng katawan, dalisayin ninyo ang inyong sarili sa paliligo ng buong katawan. Datapwat kung kayo ay may sakit o naglalakbay, o kung sino man sa inyo ay kagagaling lamang sa pananabi o pag-ihi o pagdumi, o kung kayo ay nakikipagniig sa mga babae, alalaong baga, nakipagtalik sa inyong asawa, at kayo ay hindi makatagpo ng tubig, kung gayon, magsagawa kayo ng tayammum, ang pagpapadalisay sa pamamagitan ng malinis na lupa, at ihaplos ito sa inyong mukha at mga kamay. Si Allah ay hindi naghahangad na ilagay kayo sa kahirapan, datapwat nais niya na kayo ay dalisayin, at upang mapaging ganap niya ang kanyang paglingap sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat, at alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo at sa kanyang kasunduan. Alalaong baga ang pagsampalataya sa kanya at paniniwala sa kanyang sugo. Narito kayo ay may katungkulan ng kayo ay magsabi, kami ay nakakarinig at kami ay tumatalima, at pangambahan si Allah
Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng inyong dibdib. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag kay Allah at maging makatarungang mga saksi, at huwag hayaan ang galit at pagkamuhi ng mga iba ay makagawa sa inyo na umiwas sa katarungan. Maging makatarungan kayo, ito ay higit na malapit sa kabanalan. At pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay ganap na nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Si Allah ay nangako sa mga sumasampalataya at gumawa ng kabutihan. Para sa kanila ay mayroong pagpapatawad at isang malaking gantimpala. Sila na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa aming ayat ay magsisitahan sa apoy ng impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob ni Allah sa inyo nang ang ilang tao ay magnais na iunat ang kanilang mga kamay laban sa inyo, datapwat si Allah ang pumigil sa kanilang mga kamay tungo sa inyo. Kaya't mangambahan si Allah at hayaan ang mga sumasampalataya ay maglagay ng kanilang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan si Allah ay kumuha ng kasunduan mula sa angkan ng Israel. At kami ay nagtalaga ng 12 pinuno sa kanilang lipon. At si Allah ay nagwika, ako ay nasa inyo kung kayo ay nag-aalay ng dasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa at nananalig sa aking mga sugo na nagbibigay dangal at tumutulong sa kanila. At nagpapautang kay Allah ng mabuting pautang. Katotohanan ako ay magpapatawad ng inyong mga kasalanan at kayo ay aking tatanggapin sa halamanan na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Datapwat sinuman sa inyo ang tumanggi sa pananampalataya makaraan nito, katiyakang siya ay naligaw ng malayo sa tuwid na landas. Kaya't dahilan sa kanilang hindi pagtupad ng kanilang kasunduan, sila ay aming isinumpa at hinayaan namin ang kanilang puso ay tumigas na hindi naniniwala. Sila ay nagbabago ng mga salita ni Allah na kanyang ipinahayag kay Moises sa tama nitong kahulugan at lobhan nilang iniwan ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. At kayo ay hindi matitigil na makatuklas ng pandaraya sa kanila, maliban lamang sa ilan sa kanila, datapwat sila ay inyong patawarin at kalimutan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa al-muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan, ang mga nagbibigay ng kagandahang loob sa mga karapat-dapat, at sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano. Kami ay kumuha ng kanilang kasunduan, datapwat iniwan nila ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. Kaya't magtanim kami sa lipon nila ng galit at pagkamuhi hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ng kanilang ipagwalang bahala ang aklat ni Allah, sumuway sa mga sugo ni Allah at kanyang kautusan, at lumabag sa lahat ng hangganan ng pagsuway. At si Allah ang magpapahayag sa kanila kung ano ang nakahiratihan na nilang ginagawa. O ang kanang kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo, na si Muhammad, na nagpapaliwanag na mabuti sa inyo ng mga bagay na inyong itinatago mula sa kasulatan, at ito ay inyong lubhang dinadaan-daanan lamang. Katotohanang dumatal sa inyo mula kay Allah ang isang liwanag, si Propeta Muhammad, at isang maliwanag na aklat, ang Quran. Sa pamamagitan ng aklat na ito, si Allah ay namamatnubay sa mga naghahanap ng kanyang mabuting kaluguran, sa mga paraan ng kapayapaan, at sila ay kanyang iniahon mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa kanyang kapahintulutan at kanyang pinatubayan sila sa matuwid na landas. Katotohanang naging kafir o walang pananampalataya ang mga nagsasabi na si Allah ay ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Ipagbadya, O Muhammad, sino kaya baga ang may pinakamaliit na kapangyarihan laban kay Allah? Kung kanyang naisin na wasakin ang Mesiyas, ang anak ni Maria, at ang kanyang ina, at lahat ng nasa kalupaan ng magkakasama. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito.
Lumilikha siya ng kanyang naisin, at si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagsasabi, kami ang mga anak ni Allah at kanyang minamahal. Ipagbadya, kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan, datapwat kayo ay mga tao lamang na kabilang sa kanyang mga nilikha? Pinatatawad niya ang kanyang maibigan at pinarurusahan niya ang kanyang maibigan. At si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. At sa kanya ang pagbabalik ng lahat. O ang kanang kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo na si Muhammad, na gumagawa na maging maliwanag sa inyo ang katotohanan matapos na mauntol ang sunod-sunod na mga sugo. Kung hindi, maaari ninyong sabihin, walang dumatal sa amin na isang sugo na nagdala ng mabuting balita at tagapagbabala. Datapwat ngayon ay dumatal sa inyo ang isang sugo na nagdala ng mabuting balita at tagapagbabala. At si Allah ay may kapangyarihang gawin ang lahat ng bagay. At nang sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo, nang siya ay humirang ng mga propeta sa lipon ninyo, at kayo ay kanyang ginawang mga hari. Makaraan na kayo ay maging alipin ni Paraon, at ipinagkaloob niya sa inyo ang mga bagay na hindi niya ipinagkaloob sa iba pa, nabunton ng lahat ng mga nilalang ng inyong kapanahunan. O aking pamayanan, pumasok kayo sa banal na lupa, ang Palestina, na siyang itinalaga sa inyo ni Allah, at huwag kayong tumalikod, sapagkat kung magkakagayon, kayo ay magsisibalik ng mga talunan. Sila ay nagsabi, O Moises, naririto ang mga taong malalakas, at kami ay hindi kailanman papasok dito, hanggang sa iwan nila ito, kung sila ay umalis, kung gayon kami ay papasok. Ang dalawa sa mga tao na nangamba kay Allah, na pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya, ay nagsabi, sila ay inyong salakayin sa tarangkahan, sapagkat kung kayo ay makapasok na, ang tagumpay ay isa sa inyo. At inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah, kung kayo ay tunay na nananampalataya. Sila ay nagsabi, O Moises, hindi kami kailanman papasok dito habang sila ay nandirito. Kaya't ikaw ay pumaroon na kasama ang iyong Panginoon, at makipaglaban kayong dalawa, kami ay mauupo lamang dito. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, hindi ko kontrolado o angkin ang kanilang sarili, maliban sa aking sarili at aking kapatid na lalaki, kaya't kami ay hiwalay ninyo sa mga tao na fasiqun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. Si Allah ay nagwika, kung gayon, ito ay pinagbawal sa kanila sa loob ng 40 taon, sapagkat taranta sila ay magsisigala sa buong kalupaan. Kaya't huwag kayong malumbay sa mga tao na fasiqun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. At iyong dalitin, O Muhammad, sa kanila, sa katotohanan ang kasaysayan ng 2 anak na lalaki ni Adam, na sina Abil at Cain, nang ang bawat isa sa kanila ay maghandog ng alay o sakripisyo kay Allah. Ito ay tinanggap ni Allah mula sa isa sa kanila, ngunit hindi tinanggap sa isa pa. Ang huli na si Cain ay nagsabi sa una na si Abil, Katiyakang ikaw ay aking papatayin. Ang una si Abil ay nagsabi, Katotohanang si Allah ay tumatanggap lamang mula sa al-muttaqun, mga matimtiman, matuwid at mabuting tao. Kung iyong iunat ang kamay mo laban sa akin, upang ako ay patayin, hindi ko kailanman iunat ang aking kamay laban sa iyo, upang ikaw ay patayin. Sapagkat ako ay nangangamba kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Katotohanang higit kong mamatamisin na ikaw ay magpasan o umako sa bigat ng aking kasalanan at iyong kasalanan.
Kung magkakagayon, ikaw ay isa sa mga mananahan sa apoy, at ito ay kabayaran o kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't ang kanyang kaluluwa ang nagsulsol o nag-udyok sa kanya na patayin ang kanyang kapatid, at kanyang napatay siya, at siya si Cain ay naging isa sa mga talunan. Pagkaraan si Allah ay nagpadala ng uwak na kumakahig sa lupa upang ipakita sa kanya na itago o ilibing niya ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Siya na sa larin ay nagsabi, "Kasawian sa akin, hindi man lang ako nagkaroon ng kakayahan na tulad ng uwak na ito upang aking itago ang patay na katawan ng aking kapatid." At siya ay naging isa sa mga nagsisisi. At dahilan dito, aming ipinag-utos sa angkan ng Israel na ang sinumang pumatay ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay isang pagganti o sa pagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan, ito ay tuturing na katulad ng isa na pumatay ng buong sangkatauhan. At kung sinuman ang magligtas ng isang buhay, ito ay tuturing na katulad ng isa na nagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. At katotohanang dumatal sa kanila ang aming sugo, na may maliliwanag na katibayan at mga tanda, gayon paman, makaraan ito, marami sa kanila ang nagpatuloy na lumagpas sa hangganan dito sa kalupaan. Katotohanan ang kabayaran o kaparusahan ng mga naghamon ng digmaan laban kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kalukuhan o kabuktutan sa buong kalupaan, ay yaong sila ay marapat na patayin o ibayubay sa krus, o ang kanilang mga kamay at paa ay putulin sa magkasalungat na banig, o sila ay marapat na palisin o ipatapon sa kalupaan. Ito ang pagkaaba para sa kanila sa mundong ito, at sa kabilang buhay ay naghihintay para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa kanila na nagsisi, bago ka magkaroon ng kapangyarihan sa kanila, kaya't inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. O kayong nagsisisampalataya, inyong ganapin ang inyong katungkulan kay Allah at pangambahan siya. Hanapin ninyo ang paraan upang mapalapit sa Kanya at magsikap kayo ng mataman tungo sa Kanyang kapakanan upang kayo ay maging matagumpay. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kung sila ay mayroon ng lahat ng naririto sa kalupaan at katulad nito at pagsamahin upang ibigay na pantubos sa kanila sa kaparusahan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanila at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay magnanais na makaalpas sa apoy, datapwat kailanman ay hindi sila makakaalis dito. At sa kanila ang kaparusahan na hindi magmamaliw. Ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, putulin ang kanilang kamay o kanang kamay hanggang sa galang-galangan, bilang kabayaran sa kanilang ginawa at bilang isang huwarang kaparusahan mula kay Allah. At si Allah ay lagi ng sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamaawain. Datapwat sinuman ang magtika o magbalik loob sa pagsisisi, matapos ang kanyang krimen o pagkakasala at gumawa ng kabutihan, kung gayon, katotohanang si Allah ay magpapatawad sa kanya. Katotohanang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Hindi ba kaninyo nababatid na kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan? Siya ang nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan, at siya ang nagpapatawad sa sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. O sugo, huwag hayaang magbigay ng pighati sa inyo ang mga nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya, kabilang ang mga mapagkunwari na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa kanilang bibig, datapwat ang kanilang puso ay walang pananalig.
at sa mga Hudyo na lubhang nakikinig ng masigasig sa kasinungalingan, nakikinig sa mga ibang tao na hindi pa lumapit sa iyo. Kanilang binabago ang salita sa tamang lugar o kahulugan. Sila ay nagsasabi, kung kayo ay binigyan nito, inyo itong kunin. Subalit kung kayo ay hindi binigyan nito, kung gayon, kayo ay tumanggi rito. At sino man ang naisin ni Allah na ilagay sa al-fitna o kamalian, dahilan sa kanyang pagtatakwil sa pananampalataya, ikaw ay walang magagawa para sa kanya laban kay Allah. Sila ang mga tao na ang kanilang puso ay hindi ninanais ni Allah na dalisain mula sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari. Sa kanila ang kaparusahan na kahihiyan sa mundong ito at sa kabilang buhay ay may malaking kaparusahan. Sila ay nalulugod sa pakikinig sa kasinungalingan at kanilang pinagpapasasaan ang hindi marapat na pinagbabawal. Kaya't kung sila ay lumapit sa iyo, O Muhammad, maaari mo silang hatulan sa pagitan nila o iyong talikuran sila. Kung sila ay inyong talikuran, kailanman kayo ay hindi nila may papahamak kahit nakatiting. At kung ikaw ay humatol sa kanila, iyong hatulan sila ng may katarungan sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. At papaano ito na sila ay lumalapit sa iyo para sa kahatulan, samantalang nasa sa kanila ang tura, mga batas, na naroroon ang pagpapasya o kahatulan ni Allah, at sila ay tumalikod sa iyong hatol o pagpapasya. Sa katotohanan, sila ay mga hindi nananampalataya. Katotohanang aming ipinanaog ang tura, ang mga batas na ibinigay kay Moises. Naririto ang patnubay at liwanag. Sa pamamagitan nito, ang mga propeta na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah ay humatol sa mga Hudyo. At ang mga rabbi at mga pari, sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ang pangangalaga sa aklat ni Allah, ang Torah, at sila ay mga saksi rito. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan sa pagpapatupad ng aking batas, datapot ako ay inyong pangambahan, at huwag niyong ipagbili ng aking ayat sa murang halaga. At sino man ang hindi humatol o magpatupad ng batas ayon sa kapahayagan ni Allah, sila ang kafirun, mga hindi sumasampalataya. At aming ipinag-utos dito para sa kanila, buhay sa buhay, mata sa mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at para sa mga sugat, ay legal na ganti o kaparusahan. Datapwat sinuman ang magparaya ng kanyang karapatan bilang kawang gawa, ito ay magiging kabayaran mula sa kanya. At sinuman ang hindi humatol lang ayon sa ipinahayag ni Allah, sila ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at tampalasan. At sa kanilang yapak ay aming isinugo si Jesus, ang anak ni Maria, na nagpapatotoo sa Torah o mga batas na dumatal ng una pa sa kanya. Ang aming ipinagkaloob sa kanya, ang Injil o Ebanghelyo, ay naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatotoo sa Torah na dumatal bago pa rito. Isang patnubay at paalaala sa al-muttaqun, mga matimtiman, matutuwid na mananampalataya. Hayaan ang mga tao na pinagkalooban ng Ebanghelyo ay humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah dito, at sinuman ang hindi humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah, kung gayon, sila ay fasiqun, mga mapaghimaksik, palasuway kay Allah. At aming ipinanaog sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan, na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatal ng una pa rito, at muhaiminan, bilang isang pamantayan na nakasakop dito. Kaya't iyong hatulan sila ng ayon sa ipinahayag ni Allah, at huwag mong sundin
ang kanilang walang saysay na pagnanais na magliligaw sa iyo sa katotohanan na dumatal sa iyo. Sa bawat isang bansa sa inyo, kami ay nagtalaga ng isang batas at isang paraan ng buhay. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na kayo ay maging isang bansa, datapwat nais niya na masubukan kayo sa mga bagay ng kanyang ipinagkaloob sa inyo. Kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mabubuting gawa, kayong lahat ay magbabalik kay Allah. At ipapaalam niya sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At humatol ka, O Muhammad, sa pagitan nila ng ayon sa ipinahayag ni Allah, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais. At maging maingat sa kanila, na ikaw ay mailihis nila sa pagtupad sa ilang kautusan na ipinahayag ni Allah sa iyo. At kung sila ay magsitalikod, iyong maalaman na ang ninais ni Allah ay maparusahan sila dahilan sa kanilang mga kasalanan. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay fasiqun, mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Yaon bagang kautusan o kahatulan ng panahon ng kamangmangan ang kanilang ninanais, datapwat sino ang higit na mahusay kaysa kay Allah sa paghatol sa mga tao na may katiyakan sa kanilang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya. Sila ay awliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon, at sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanang si Allah ay hindi namamatdubay sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang katarungan. At inyong napagmamalas, sila na sa kanilang puso ay may karamdaman. Sila ay nagmamadali sa kanilang pagkaibigan na nagsasabi, kami ay nangangamba, baka ang ilang kasawian ng kapahamakan ay sumapit sa amin. Maaring si Allah ay maghatid sa kanila na mga Muslim ng isang tagumpay na malupig ang Makkah o isang pasya ayon sa kanyang kalooban, at sila ay magsisisi sa mga bagay na kanilang itinatago bilang lihim sa kanilang sarili. At ang mga sumasampalataya ay magsasabi, sila ba ang mga tao na mapagkunwari na sumusumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay Allah, na sila ay nasa panig ninyo, ang lahat ng kanilang ginawa ay nawalan ng saysay at sila ay naging talunan. O kayong nagsisisampalataya, sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya, si Allah ay magdadala ng mga tao na ipapalit sa kanila na kanyang mamahalin at magmamahal sa kanya, na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na matataglaban sa hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa landas ni Allah, at hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ay sukdol sa kagandahang loob, ang ganap na maalam. Katotohanan, ang inyong wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik ay si Allah. Ang kanyang sugo at ang mga sumasampalataya na nag-aalay ng sola o takdang pagdarasal ng mahinusay, ang nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa, at sila ay umuyukod sa pagdarasal. At sinuman ang tumangkilik kay Allah sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya bilang wali, kung gayon, ang pangkat ni Allah ay magiging matagumpay. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapangalaga at tagapagtangkilik ang mga nagtuturing sa inyong pananampalataya bilang isang panunuya at katatawanan mula sa lipon ng mga nakatanggap ng kasulatan ng una pa sa inyo. Gayon din ang mga hindi sumasampalataya, at inyong pangambahan si Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. At kung inyong ipinahahayag ang pagtawag sa dasal
o adhan. Ito ay kanilang itinuturing panunuya at katatawanan. Ito'y sa dahilang sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, kayo ba ay namimintas sa amin ng walang ibang dahilan, maliban lamang na kami ay sumasampalataya kay Allah, at sa kapahayagan na ipinanaog sa amin, at sa mga ipinanaog ng una pa sa amin, at ang karamihan sa inyo ay fasiqun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Ipagbadya, O Muhammad, ipapaalam ko ba sa inyo ang higit na masamang ganti mula kay Allah kaysa rito? Sila na nagkamit ng sumpa ni Allah at kanyang puot at kanyang pinagpanibagong hugis na tulad ng mga unggoy at baboy. Sumasamba sa taghut o Diyos-Diyosan, sila ang higit na masama ang antas araw ng muling pagkabuhay at higit na napaligaw ng malayo sa tuwid na landas sa mundong ito. At nang sila ay nagtungo sa inyo, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, at katotohanan sila ay pumasok na may saloobin ng kawalan ng pananampalataya, at sila ay lumabas na may gayunding damdamin, at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng kanilang ikinukubli. At inyong napagmamalas ang marami sa kanila na nagmamadali sa kasalanan at paglabag at pagkain ng mga bawal na bagay tulad ng suhol at riba o tubo sa pira o pautang. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Bakit kaya ang Rabbaniyun at mga relihiyon pantas ay hindi pumipigil sa kanila sa pagsasalita ng mga makasalanang salita o kasinungalingan at sa mga pagkain ng mga ipinagbabawal na bagay? Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Ang mga Hudyo ay nagsabi, ang kamay ni Allah ay nakagapos. Dapat ang kanilang mga kamay ay matalian. At sila ay sumpain sa kanilang mga sinabi. Datapwat ang kanyang mga kamay ay nakaunat ng malapad. Siya ay gumugugol. Siya ay gumugugol sa kanyang maibigan. Katotohanan, ang kapahayagan na ipinanaog sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. Naglagay kami ng galit at pagkamuhi sa pagitan nila hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Sa bawat sandali na kanilang pinapagliyab ang apoy ng digmaan, si Allah ang pumapawi nito, at sila ay lagi nang nagsusumikap na makagawa ng kabuktutan sa kalupaan, at si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kalukuhan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at umiwas sa kasamaan, katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan o sa paraiso. At kung sila lamang ay gumawa ng ayon sa Torah o mga batas, sa Injil o ibang ihilyo, at sa ipinanaog sa kanila mula sa kanilang Panginoon, ang Quran, katotohanan sila sana ay nakapagtamo ng kasaganaan at ikabubuhay mula sa itaas nila, at mula sa ilalim ng kanilang mga paa, mayroong mga tao sa lipon nila ang nasa tamang landas. Tatapwat marami sa kanila ang gumagawa ng kasamaan. O sugo, ipamahagi mo ang ipinanaog sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo gawin, kung gayon, hindi mo na iparating ang kanyang mensahe, si Allah ang mangangalaga sa iyo sa sangkatauhan. Katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi sumasampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, kayo ay walang masasabing angkin hanggat kayo ay hindi gumagawa ng ayon sa Torah o mga batas, sa Ebanghelyo at sa ipinanaog sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran. Katotohanan,
Ang kapahayagan na ipinanawag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. Kaya't huwag kang malumbay hinggil sa mga tao na hindi sumasampalataya. Katotohanan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa kanyang sugong si Muhammad, at sa lahat ng ipinahayag sa kanya mula kay Allah, ang mga Hudyo at mga Sabyano at mga Kristiyano. Sino mang manampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsigawa ng kabutihan at naniwala kay Propeta Muhammad, sa kanila ay walang pangangamba, gayon din naman sila ay hindi mahahapis. Katotohanan aming kinuha ang kasunduan ng angkan ng Israel at nagsugo sa kanila ng mga sugo. Sa bawat panahon na may dumaratal sa kanila na isang sugo na hindi naaayon ang kanyang mensahe sa kanilang sariling kagustuhan, ang ilan sa mga sugo ay tinawag nilang mga sinungaling, at ang iba naman ay kanilang pinapatay. At sila ay nag-aakala na hindi magdudulot sa kanila ng kaparusahan at kapahamakan ang kanilang paglabag, kaya't sila ay naging bulag at bingi. Makaraan nito, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan at si Allah ay bumaling sa kanila nang may pagpapatawad. Datapwat muli, marami sa kanila ang naging bulag at bingi, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng kanilang ginagawa. Katotohanang hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas ay nagsabi, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng katambal sa pagsamba kay Allah. Kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa zalimun, sila ay walang magiging tagapagtangkilik. Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ay isa sa tatlo, datapwat wala ng iba pang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. Hindi baga sila magbabalik loob kay Allah at hihingi ng kanyang kapatawaran, sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina ay isang siddiqo. Siya ay nananampalataya kay Allah nang may ganap ng pagtitiwala sa kanya, at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang mga aklat. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang ayat na maliwanag sa kanila, magkagayon man, pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo. Ipagbadya, O Muhammad, sa kanila, na mga hindi sumasampalataya, paano ninyo sinasamba maliban pa kay Allah ang isang bagay na walang kapangyarihan, na makagawa ng kapisalaan, gayon din ng kapakinabangan para sa inyo. Datapwat si Allah ang siyang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ipagbadya, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabi sa hangganan ng inyong pananampalataya tungkol kay Jesus, na naiiba sa katotohanan, at huwag ninyong sundin ang walang kapararakang pagnanais ng mga tao na napaligaw noong una, at naglihis sa marami, at nagligaw sa tamang landas. Ang mga nasalipon ng angkan ng Israel na hindi sumasampalataya ay isinumpa ni Allah sa pamamagitan ng dila ni David at Jesus, ang anak ni Maria. Ito'y sa dahilang sila ay sumuway kay Allah at sa sugo, at patuloy na lumalabag ng lagpas sa lahat ng hangganan. Sila ay nahirati na hindi nagbabawal sa isa't isa, sa mungkar o kamalian o kasamaan
o kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan o kawalan ng pananalig at iba pa na kanilang ginagawa. Tunay na kabuktutan ang kanilang laging ginagawa, na pagmamalas mo ang karamihan sa kanila, na tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang kanilang auliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa, at sa gayong dahilan, ang puot ni Allah ay sumapit sa kanila, at sa kaparusahan, sila ay mananahan magpakailanman. At kung sila lamang mga Hudyo ay nananampalataya kay Allah, at naniwala sa propeta na si Muhammad, at sa anumang ipinahayag sa kanya, kailanman ay hindi nila tatangkilikin sila bilang auliya o mga tagapangalaga o tagapagtangkilig. Datapot marami sa kanila ang fasiqun, mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Katotohanan inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya o mga Muslim ay ang mga Hudyo at mga musyrik o mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pari at monako, at sila ay hindi palalo.